Ngayon, alisin na natin yan. Bumalik tayo kay Kiko Barsaga dahil meron tayong update. O ngayon mga kababayan, eto na. Nung dumating na si Kiko Barsaga, doon mismo sa, saan ba yan? Ito Sa Forbes Park, pumunta? Pumunta. Ay, sorry. Eto. Ayan Oh. Sabi niya, Inquirer. Magaling yung sila Jordan G. Anti-Marcos protester led by Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga gather outside Forbes Park Village in Makati City to call for the resignation of President Ferdinand Bongbong Marcos. Bakit hindi pumunta? Ang tanong ko, bakit hindi sila pumunta doon sa labas ng Malacanang? Bakit sa Forbes Park? Ibig sabihin ba nila yung mga nakatira sa Forbes Park, mga magnanakaw? Yun nga ano kayang point nila dyan? Hindi ko alam kung anong gustong palabasin dahil ba ang connect lang talaga dyan is yung si Orly na testigo ni Marcoleta na sablay, ikinonect na dyan daw nakatira si Speaker, may pitirahan daw si Speaker Martin dyan na dating bahay nung Michael Yang, bla bla bla. At kaya, yun lang ang alam kong connect. Naalala ko. Ngayon, ang tanong, bakit alam ni Gutesa bahay ni Michael Yang yan? Para malaman mo, wait lang, bahay ni Michael Yang, loob ng Forbes Park. Alam mo, ang bali-balita dyan sa Forbes Park, hindi ka basta-basta makakatira dyan. Oo. Hindi ka basta-basta makakatira dyan ng hindi ka, ang pinakaugat mo is talagang mga milyonaryo at bilyonaryo. Kung di ako nagkakamali, maaaring mali ako, maaaring tama, yung kay Manny Pacquiao, yun, pinayagan yun. Kahit na, kasi parang ang pinapatira dyan is yung talagang simula pagkabata, simula mga ninuno ninyo, mayaman ka na. Mayaman ka na. Ganon. Tapos Michael Yang in check. Yun Makakatira dyan. Siguro baka gusto lang nila, si Speaker at si Michael Yang close. Baka gusto ilayo sa mga Duterte si Michael Yang. Malabo yun. Dahil dahil ang dating Pangulong Duterte, ginawa pang presidential advisor yan. Correct. Posibleng ganun din yung nila. Kasi one hit lang isang banat, sabay wala na, hindi na makita. Ay, wala na. Ganun lagi. No? Totoo. Eto pa, yung isang update dyan. Sorry, ayan Eto pa, yung isang update dyan, boss. Ano sabi dito? Eto, yung banat. Si Marcoleta yung nasa picture Ayan. Sabi, meow, tingnan, dumating na si Kiko Barsaga para makiisa sa gaganapin na anti-Marcos rally sa Forbes Park. Siya nga yung nagpasimula niyan di ba? Ayan, si Barsaga. At kala ko andyan sino mga nandyan? Ang nakita ko, si Jimmy Bondoc nakita ko, pumunta dyan. Tapos, baka umalis na si Jimmy Bondoc kasi nakita ko rin siya kanina Ewan. Anong oras na ba ngayon? Siguro alas 12 na, nung pumunta siya. Alas 12:46 na ngayon, hinihintay nila si Barsaga. Diyan. So ngayon, ikaw ba tingin mo, ano tingin mo dito? Talaga bang buo sa puso nito yung kanyang ipinaglalaban or gusto lang magpasikat o nakuha? Kasi nakita ko sa pagsubaybay ko dito kay Barsaga, nung nakuha niya yung pinaka DDS, Uy, wow, sisikat ako dito. Tinuloy-tuloy niya na Ano masasabi mo diyan? Ako talaga si Barsaga, marami kasing mga possibility, may yung mga sabihin ko na lang yung mga naririnig kong theory. Una is may script talaga diyan at may papel si Kiko Barsaga. So ang isang theory diyan is gumaganap na lang din siya sa script niya. So kung yung tanong mo kung nasa puso niya ba, hindi na, it doesn't matter kung nasa puso niya o hindi. Yun yung nasa script, kailangan niyang gumanap, kailangan niyang panindigan. Most probably, ganyan yung nangyari dyan. Isang posibilidad. Ang pangalawa, yun nga, yung mas medyo nakakatawang theory. Siyempre, mas malapit sa katotohanan dahil kilala naman natin mga DDS na ganyan lagi, di ba? Na
pag may oportunidad na sumikat, mapag-usapan, sasalang talaga. Ayan, ganun din, pinangatawan niya na pagiging meow-meow niya. So ako tingin ko yun nga, ayan. Tignan mo yung mga act niya, yung mga kilusan niya, yung tipo bang sikat yan, di ba? May mga pakaway-kaway. Feeling ko yan yung talaga, di ba? Yan yung habol niya talaga yung fame. Picture yung pa. Fame. Picture pa. Ayan Ano kaya sinabi? Ang ganda siguro na. Hindi ko alam. Malamang ang sasabihin niyan, kung ako man o ikamatay ko man ito, yan yung mga Pero ang sabi dito, may nagkomento sa ilalim, i-check nyo daw ang background ni Barsaga mula elementary hanggang high school, sakit ng ulo ng mga teacher. Then sa college naman, na-kick out, kaya hanggang ngayon, tuloy may saltik daw ang utak. Yan sabi nung nagkomento. No? Baka may dyan, alam mo ba yung shadow teacher? Yung kunyari may... Yun ano ibig mo sabihin doon? May multo na nagbubulong sa kanya? Kasi yung isa kong therapist, yung isa kong bayaw dito, siya, nagsha-shadow teach. Yung pag may autism, isinasali sa normal na school, pero may nakabantay na shadow teacher. Parang ganun. Okay. Kala ko kinakabahan ako. Yung kumbaga merong extra na padala ng pamilya na mag-guide. Ayun. Tawag dito, tingin mo, kakasuhan ng Forbes to? Si Chi nandiyan na. Chi, boss, shout out. Tingin mo, kakasuhan ng Forbes to? Kasi malaki posibilidad. Kasi ngayon lang nangyari yan no? Na merong magsagawa ng ganyang rally ng hindi malamang dahilan Hindi ko alam bakit. Siyempre, prestigious yan location na yan, no? So, hindi ko alam kung bakit kailangang idamay. Pero kung ako tatanungin kung dapat ba, sa mga pinaggagawa nito, dapat to masampulan Ako bilang residente ng Forbes Park. Yun po. Residente. Hindi. Malay mo mag-manifest. Kung ako residente dyan sa loob, kakasuhan ko yan. Ako magkakaso sa kanya. Hindi dahil na antay ako sa kanya antay whatever at Unang-una, ganito yan. No? Example, makaka-apekto na yan sa komunidad nila. First is like iisipin ng mamamayang Pilipino, kada may rally o kada pag tinanong ka, taga saan ka? Taga Forbes Park ako. Iisipin, yung sinusulong ni Barsaga sa Forbes Park mag-rally. Kasi bakit mga magnanakaw yung mga nakatira doon? Isa na yon. Diba? Baka maisipan na, naku, mga magnanakaw yung mga nasa Forbes Park. Pangalawa, example, may bahay ako, bebenta ko doon, di ba, sa loob. 250 million itong bahay ko sa loob ng Forbes Park. Di-depreciate yun, siyempre. Ibilin mo ba yung bahay ko kung alam mo na yung labas noon at in any moment may posibilidad na sugurin yung loob tapos may anak ka na maliit? Correct. Hindi lang yun. Posible namang mabili pa rin pero yung value madi-depreciate. Bababa. Kung 250 baka mga 50 na lang. Hindi naman. Siguro mga 150 gano'n. Di ba? 150 na lang boss. Delikado kami dyan sa bahay. Kunyari, yung pasimula ni Barsaga na suguri-suguri niyan. May anak pa naman ako. Idagdag mo pa dyan yung stress na dulot ng alam mo may nagrarally sa labas. Oo. Ayun. Di ba? Siyempre, papasok tayo. Yan. Oo, papasok tayo doon sa gate. Nako, ang hirap, may rally, papaalisin pa natin, nakabarikada yung mga kapulisan. And anytime na merong ganitong pagsasagawa, may mga kapulisan doon sa labas ng natin. Correct. Sa labas ng Forbes natin. Kaya ang tingin ko dito, yung mga posibilidad na yan, maaaring kasuhan si Kiko Barsaga. Ay nako, pagka kinasuhan si Barsaga ng Forbes Park. Kahit na sabi ko nga sa iyo, kahit na hawak-hawak niya yung mga pera na pinapakita niya na ganon, hindi, baka ubos yan. Tsaka may permit ba sila mag-rally dyan? Yun yung may nag-comment kanina na expired daw yung permit nila. Tsaka hindi totoo ba? Ibig sabihin nakakuha sila ng permit pero hindi naman lugar yan para mag-rally. Hindi. Yun yung Siyempre kahit
yung kukuha ka ng permit para mag-rally ron, laging bago ka bigyan, i-check muna kung okay. Kaya doon ko iniisip na baka ang Forbes Park magkaso sa kanila. Gagawin mong rallyhan yung harapan namin eh. Kung tularan, kung maulit. Malamang yan, tutularan yan. Baka nga maging araw-araw na yan kapalit ng Mendiola eh. Kasi sigurado pag nag-rally ka dyan, automatic meron kang media mileage dyan. Oh, di ba? Diba? Wala na. Yung mga, alam mo naman yung mga nakatira dyan, mayayaman yan, hindi naman lahat, o hindi naman, for sure, hindi naman lahat ng nakatira dyan, galing sa nakaw yung kanilang pinaghirapan para ma-achieve nila na maging mayaman sila.